Nagsilikas na rin ang mga residente sa Isabela. Nangangamba sila sa pinsalang dulot ng bagyong Ophel, gayong hindi pa sila nakakabangon sa bagyong Nika. Live mula sa Ilagan City, Isabela, nasa frontline balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kumusta mga kababayan natin sa evacuation center? Jiggy, nananatili pa nga rin sa evacuation center ang ilang mga residenteng lumikas dahil sa pananalasa nitong bagyong Ophel. Ang problema, tila trauma na raw ang idinulot sa kanila ng magkakasunod na bagyong tumama sa probinsya. Nagkakasakit na rin ang mga bata dahil sa mga baha at pag-ulang nararanasan. Kahit umuulan, nilusong ng mga residente ang hanggang hitang baha habang bitbit ang mga gamit sa barangay Kasibarag Norte sa Cabagan, Isabela. Pati alagang aso kasamang inilikas. Hindi pa man humuhupa ang bahang iniwan ng bagyong Nika, nangamba sila sa pinsalang dala ng bagyong Ophel. Diyan kami natatakot kasi sobrang taas ng tubig dito. Kailangan likas agad kasi ayaw namin mangyari sa mga tao dito kasi malakas ang agos dito. Yun nga lang, aminado ang mga residente, matinding kalbaryo sa kanila itong sunod-sunod na bagyong tumatama sa probinsya. Kakapagod po, mahirap din po ang lumikas. So gawa na din ng nakakaistorbo sa mga pang-araw-araw. Wala kaming pagkukuhanan ng pwedeng pang-araw-araw namin dito. Si Tatay Anong Kubautan, nabutan pa naming naglalagay ng hollow block sa ibabaw ng kanilang bubong. Kasi matuklap pag malakas yung hangin. Ganun pa rin yung dati na yung mga nyero ko lumipat eh. Di tulad sa bagyong Nika, pabugso-bugso lang ang hangin pero walang patid na mahihinang ulan ang dinala ng bagyong Ophel sa Isabela. Ilang araw ng lubog sa baha, itong barangay Kasibarag Norte, umaabot yan mula tuhod hanggang minsan lampas tao pa nga o mahigit 6 na talampakan, lalo na doon sa looban. Ang problema dahil bumubuhos na naman itong malakas na ulan, hindi malabo na mas tumaas pa yung tubig at bumagal ang paghupa ng baha dito sa lugar. Sa bayan ng Tumawini, kasamang inililika sa mga alagang baka. Halos mapuno naman ang covered court na ito ng ibang mga nag-evacuate. Kasama riyan ang pamilya ni Maria Fe na nakatira malapit sa ilog. Sa tuwing may bagyo, matinding trauma na raw ang nararanasan nila mula ng liparin ng hangin ng kanilang bubungan. Pag nakakarinig po ako ng ganito, simple man lang po yung bagyo, kahit signal number 1 lang po, talagang kinakabahan na po ako. 2 baso lang po yata yung bigas na namin, nadala, as in wala po. Isa pang problema ang pagkakasakit ng ubot-sipon ng mga bata. Kaya agad silang sinuri at binigyan ng gamot maging vitamins. Namahagi rin ng hygiene kits ang lokal na pamahalaan ng Tumawini sa kada pamilya. Jiggy, isa lamang itong community center dito sa Ilagan City na nagsisilbing evacuation center ng mga lumikas na residente. Pero ito yung pinakamalaki dahil umaabot sa mahigit 100 pamilya ang nandito, almost 300 individuals. Ang kagandahan lamang ngayon dahil tumigil na rin yung ulang nararanasan buong maghapon dito sa malaking bahagi ng Ilagan City, posibleng bukas o sa mga darating na araw magsisibalikan na rin daw sa kanilang mga bahay itong mga nagsilikas na residente. Yun nga lang, dahil sa banta ng panibagong bagyong Pepito na posibleng maranasan pa rin dito sa probinsya, baka magsibalikan daw ulit dito sa mga evacuation center ang mga apektadong residente. Jiggy. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.